Mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa ating dakila at makapangyarihang Ama na nagbibigay sa bawat isa sa atin ng kalakasan, kagalakan at patuloy na patnubay sa bawat isa sa atin sa ating patuloy na paglalakbay, both in physical and spiritual ways. Sa puntong ito, mga kapatid, gumawa tayo ngayon ng isang video upang maibigay natin ang ating kunting nalalaman at pangunawa na pinapanawa sa atin ng Espiritu ng Ama, ng Banal na Espiritu ng Ama sa ating mga diwa patungkol sa iba't ibang aspeto, iba't ibang issues na kung saan merong mga tao, merong mga kaibigan, merong mga kapatiran na may kanya-kanyang pananaw, may kanya-kanyang pangunawa sa mga bagay-bagay spiritual na tinatahak ng bawat isa. At yung iba nga humahantong sa bangayan, debatihan at humantong pa sa paghihiwalayan. Ngunit sa bidyong ito, mga kapatid, don't get me wrong, at ako'y humihingi ng paumanhin kung meron mang punto na hindi ninyo maintindihan or hindi nyo tanggap ang saloobin na ibabahagi ko rin sa inyo. Patungkol ito, mga kapatid, sa identity ng ating may likha. At originally tayo, halos tayong lahat dito, lalong-lalo na dito sa offer, ang nakamulatan natin prior sa natutuklasan natin ngayon, ang nakamulatan natin na doktrina na ipinasok sa atin ng mga Phoenicians, so-called Spaniards, Kastila, ay yung isa sa mga doktrina na pinupos nila sa mga Operians, yung tinatawag na the Godhead sa Greek terminology. Okay? So yung the Godhead na tinatawag nila, which nalalaman natin na ang translation ay nakailaman nga nila, at yung translation na nakarating sa atin ay yung nanggagaling na sa kanila na more on Greek translation na isinali naman sa ating lingwahe. Ibig sabihin, yung the Godhead na tinatawag nila sa theology, yung identity ng bawat isa na tawag dito, yung nagre-representa sa bawat nagsalita dito sa tinatawag na kasulatan. Yung nakamulatan natin na doktrina ay yung tinatawag na Trinity, the Godhead, God in one, God in three person in one. Okay, hopefully mas-simplify ito, mga kapatid, at wag niyo akong ma-misunderstood na ginamit ko yung Greek terminology upang mas maisisimplify natin ang paksang ito. Okay.
So, yung Trinity at nasundan yun ng doktrina ng oneness. Okay. Ang unang dumating dito sa atin, ang nakamulatan natin ay Trinity, or nagiging Trinitarian tayo from the Roman Catholic sekta. Tapos dumating yung mga tinatawag na mga Protestant, hanggang kalaunan dumarami, may mga born again Christians na tinatawag. Okay. So, merong katuruan na dumating na merong oneness. Specifically yung United Pentecostal Church. Sila ang unang nagtuturo ng oneness. Okay. Kalaunan at hanggang sa ating kapanahonan ngayon, at yung nakamulatan natin mula doon kay OHC, ako man mismo sa sarili ko amazed, dahil hindi lang pala Trinity, hindi lang pala oneness ang nagiging sinusundan ng mga so-called mananampalataya, kundi meron pang tinatawag na duality. Okay. So ngayon, merong tatlong doktrina sa theology term. Merong tatlong doktrina na natutunghayan ng mga mananampalataya: Trinity, duality, at saka oneness. Dalawang klase ang oneness na ating nalalaman. Yung una, sa Judaism, na pagka-oneness na isa lang, ang Ama lang ang lahat. Sorry. Ang Ama lang lahat. Meron ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu, siya lang yun. Isa. Yun ang isang form ng doktrina ng oneness. Then, yung isang form ng doktrina ng oneness sa ating nalalaman sa sinusunod ng United Pentecostal Church, ano naman sa kanila, yung Messiah mismo ay yung Ama at yung Espiritu. So siya lang, ang Messiah lang mismo na tinatawag, known as dito sa translation ng Biblia na meron tayo, as GC. Si GC lang lahat. Ang Ama si GC, ang Anak si GC, at ang Espiritu ay si GC. Okay. Yun ang isang form ng oneness. Yung sa duality naman, alam nyo na yun mga kapatid, dahil sabay-sabay tayong naniniwala nun na ang Ama at ang Anak, duality lang, dahil ang Ama lang at ang Anak may nakikitaan na personality, or may katawan na makikita, may form, may image. Okay. Yung spirit naman hindi nakikita. So hindi yun na hindi yun nakakount as a person, because the spirit is a spirit, just like a wind. Kaya hindi nakikita. So yun ang ating natutungayan at nagiging tanggap sa ating diwa. Ngunit ngayon mga kapatid, habang naglalakbay tayo, naghahanap tayo ng buong katotohanan, ang pinapanalangin natin sa Ama na mas gabayan pa tayo sa buong katotohanan, na kahit anumang source of information na matutunghayan natin, mapapakinggan natin, makikita natin ay ating maiintindihan ng buo, matatanggap ng ating diwa. Dahil dito sa atin, sa kadiwa mismo, this is specifically dito sa kadiwa, na meron tayong pamantayan. Isa sa mga pamantayan natin na for so many decades, for so many years, for so many given informations na meron tayo ngayon, dahil nandito na nga tayo sa tinatawag nilang computer age. So madali na lang
ang mga given informations na pinapahintulot ng Ama na matutunghayan natin. Napakaraming mga manunuro ngayon. Samut-sari. Napakaraming vloggers. Napakaraming naglalahad sa platform na meron tayo. Ngunit isa sa mga pamantayan natin, ano man ang makikita, mababasa, mapapakinggan natin, ang Espiritu ng Ama ang siyang magko-confirm sa ating espiritu kung ito ay totoo o kasinungalingan. Ako naman mga kapatid, hindi ko sinasabi sa inyo na ako lang ang paniwalaan ninyo. No. Ang paniwalaan nyo, ang paniniwalaan natin, walang iba kundi ang ating Ama na magsasabi sa ating espiritu sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu na mangungusap sa atin sa kinaibuturan ng ating mga puso. Gaya ng sinabi ni David, that the heart is the throne of our Alhayam. The heart is the throne of the Holy and Almighty Alhayam. So dito siya nangungusap mga kapatid sa ating espiritu. Yan ang nagko-connect. Yun ang pinaniniwalaan natin. Kaya para sa akin, personally mga kapatid, there is no issue for me concerning the terminology of the doctrine of the theology. Yung sinasabing oneness, duality, and trinity. Sa naiintindihan natin mga kapatid, hindi yun magiging issue at hindi yun kadahilanan na magkakawatak-watak ang mga mananampalataya ng ating Alhayam. Kung bakit? Matagal-tagal na rin akong nagbabasa ng tinatawag na Biblia at sa mga extra biblical books. At lalong-lalo na ngayon mga kapatid na meron ng access natin sa internet at marami tayong makukuhang mga informations. Napagtanto ko, mismo sa aking sarili mga kapatid, napagtanto ko that this terminology makes divisions to each and everyone who seek the truth. Itong tatlong terminology na ito mga kapatid ay nagkukos ng divisions, pagkakahiwalay, pagkakawatak-watak ng mga naghahanap ng eternidad. Bakit? Dahil bawat isang individual, manunuro na nagstand ng doktrina ng bawat isa, Trinitarian, duality at oneness, merong kanya-kanya silang holdings na sila ang totoo, sila lang ang nakatuklas ng katotohanan, yan lang ang katotohanan, wala nang iba. At maraming debate dyan mga kapatid na nangyayari, which napapalayo yata sa kalooban ng Ama at sa itinuturo ng Misaya. Ang Misaya noon mga kapatid, kahit saan natin babasahin sa 4 Gospels, sa 4 na tinatawag nilang Gospel, Matthew, Mark, Luke at John, hindi natin makikita na nakikipagdebate ang ating Misaya. Bagkus sasagot siya sa mga katanungan ng mga Parisiyo at Iskriba at mga tao na magtatanong sa kanya. Sasagutin niya ito ng buong katotohanan. Kaya nga sa translation ng ng King James version, na meron talagang pag nagsasabi ang Misaya, may sinasabi doon, verily, verily,
I say unto you. Sa katotohanan, sasabihin niya yun. At ano ang isasagot niya sa mga nagtatanong sa kanya? Ang isasagot niya ay patungkol pa rin sa kasulatan. Saan siya humuhugot ng kanyang isasagot upang maunawaan ng tao? Galing pa rin sa Torah, sa Pentateuch kadalasan, kapag nagtatanong sila concerning to the laws and commandments. Ngunit kung tinatanong nila ang patungkol sa kanyang pagkatao, ang isasagot naman niya ay ang mga propesiya ng mga propita na nagsasabi patungkol sa kanya. At hindi siya nakikipagdebate, bagkus siya'y aalis kung magiging violent na ang nagtatanong sa kanya at sinasagot niya na hindi tanggap ng diwa. Hindi tanggap nila ang kanyang paliwanag o ang kanyang sagot. Ngayon mga kapatid, babalik tayo sa sinasabi natin sa tatlong doktrinang ito sa mga sikta at reliyon. Sabi ko nga kanina, para sa akin na naiintindihan ko sa sarili ko mismo sa patuloy nating paglalakbay na there is such thing as Trinity, duality, and oneness. Walang division diyan, mga kapatid, sa pagkakaintindi ko. Bakit masasabi ko? Hindi mo pwedeng paghihiwalayin ang tatlong 'yan. Hindi mo pwedeng isi-single out ang bawat terminology ginagamit ng mga theologians. Hindi mo pwedeng paghihiwalayin ang Trinity, ang duality at ang oneness. Bakit? Sana intindihan natin mga kapatid, present lahat yan dito sa kasulatan. May kanya-kanyang konteksto kung bakit na merong presente ang tatlo, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu. May mga konteksto tayong mababasa na present yung tatlo. May mga konteksto tayong mababasa dito sa kasulatan ng tinatawag na Biblia na ang presente lang ay ang Ama at ang Espiritu. May mababasa tayo dito sa kasulatan na ang presente lang ay ang Anak at ang Espiritu. May mababasa tayo dito sa kasulatan, mga kapatid, na presente lang ang Ama at ang Anak. At mababasa din natin sa kasulatan na ang Anak mismo ang nagsasabi, lalong-lalo na dito sa Bagong Tipan, sa 4 Gospels, na tawag dito, ang Anak mismo, ang Mesaya mismo ang nagsasabi, lahat ng mga sinasabi ko sa inyo ay hindi nanggagaling sa akin, kundi nanggagaling sa nagpadala sa akin. Anong ibig sabihin nun? Siya na mismo ang nagpapatunay na mayroong nagpapadala sa kanya. Mayroong nagmando sa kanya. Merong tinatawag na programa na kailangang sundin niya. Sabi nga niya sa kanyang mga apostolis at sa mga naunang mga disipulo, kung hindi kayo naniniwala sa akin, dahil di ba tinatanong nila at kini-question nila ang kanyang pagkatao, dahil sa mga nakakilala sa kanya, galing lang siya kay Joseph at saka kay Mary na taga Galilee. At alam nila ang pagkatao ni Mary at saka ni Joseph. At alam nila ang kanyang pagkatao dahil natutunghayan nila, na nakikita nila ang kanyang paglaki.
So may mga nag-question. Ano ang sagot niya? Ano ang sinasagot ng Misaya? Sabi ng Misaya, kung hindi kayo naniniwala sa akin o sa mga salita na sinasabi ko sa inyo, paniniwalaan nyo na lang ang mga nagawa ko at ginagawa ko. Ibig sabihin, hindi lang siya nagsasalita, hindi lang siya naglalahad, nagtuturo sa mga tao paano maipapamuhay ang kalooban ng Ama, kundi isinasabuhay niya at ipinapamuhay niya. Sabi niya, ang ginagawa kong ito ay hindi sa sarili ko, kundi sa kalooban ng Ama. Okay? Sa kontekstong ito, mga kapatid, sa pagkasabi ng Misaya na ang mga ginagawa ko ay hindi sa sarili ko, anong nirepresentan niya? Sino ang nirepresentan niya? Di ba may inirepresenta siya nung nagkatawang lupa siya? Maraming nagki-question sa Misaya. Hanggang ngayon sa ating kapanahonan ngayon, may mga naniniwala na, may mga grupong naniniwala na hindi pa dumating ang Misaya. At tayo, halos tayo, karamihan, naniniwala tayo na dumating na nga siya. Maraming talata sa kasulatan, tinatawag na Biblia. At hindi lang dito sa pinagkukumpul-kumpul ng mga libro dito sa Biblia. Hindi lang itong 66 books, hindi lang itong 72 books, hindi lang yung 86 books noon, kundi marami pa. Mga tinatawag na extra biblical books at mga histories, mga historya na nagpapatunay na mayroong Misayang dumating. Okay? At nakapropesya lahat ng ginagawa ng Misaya, from Torah, from Tanakh, in the whole. Tanakh means the Old Testament, from the New Testament. Okay. So ngayon, ang mga referensyang ito, mga kapatid, nagpapatunay na totoo ang nangyayari sa New Testament, specifically sa panahon ng Misaya, sa ginagawa ng Misaya, sa nangyayari sa Misaya. Okay? So, uulitin ko, mga kapatid, nagkaroon lang ng lamat, nagkaroon lang ng issue, nagkaroon lang ng divisions. Ang sinasabi ng kasulatan na ito dahil sa mga manunuro ng bawat segment. Bakit nasabit kong segment? It's a part, or this is a segment of the scriptures, yung tinatawag na Trinity, duality, at oneness. Nasa nanunuro at saka nagtuturo na lang ito. Paano niya mapapatunayan, paano niya papatibayin ang kanyang pinaniniwalaan at gustong ipapaniwala sa iba. Katulad ng Trinitarian, merong referensya ng kasulatan na mababasa natin na merong Trinity. Merong tatlo. Meron na Ama, Anak, at saka Espiritu. In one. In union. Okay? Na nagkakaisa, na iisa ang kanilang pagka sila. Mababasa din natin na merong one
oneness na tinatawag. Dahil ang Misaya nagsasabi din, ito ang unang referensya ng United Pentecostals. Ang sinasabi ng Misaya na ako at ang Ama ay iisa. At marami pang mga berso, marami pang mga referensya na ilalapat dyan, isusuporta dyan upang mapapatunayan na ang Misaya at ang Ama ay iisa at ang Banal na Espiritu ay iisa. In one lang, in one person. Okay? May kanya-kanya lang panahon, sabi nila. May kanya-kanya lang panahon na ginagampanan. Ngayon, mababasa din natin yung duality at mapapatunayan din sa kasulatang ito na dalawa lang ang personalidad, dalawa lang ang may personality, na ang Ama lang ang may katawan, ang Anak lang ang may katawan, at ang Espiritu ay walang katawan. So hindi yon magiging Trinity, hindi yon magiging oneness in each individual. Pero para sa atin mga kapatid, para sa akin mga kapatid, nakakalito ba yun? Yung Trinity, duality at oneness? Hindi. Absolutely not for me. Para sa akin, hindi yun nakakalito. Dahil ang Ama at ang Anak, pagkasabi na sila iisa, iisa naman talaga eh. Just, magbibigay lang ako sa inyo mga kapatid ng kunting, simpleng halimbawa. Di ba sa creation, ginawa niya tayo, nakawangis niya. Sabi ng Ama, let us make man in our image, after our likeness. Ngayon, nagawa nga ang tao, kawangis niya. May forma, may figure. Tayo yun, ito yun, itong figure na ito. Pero tingnan nyo mga kapatid, ako ha, nakikita nyo. Sa akin lang mismo, sa pagkatao ko lang mismo, meron ng Trinity dito, meron ng duality dito, at meron ng oneness dito sa sarili ko. Ito lang, itong katawang ito. Bakit? I have a physical body na nakikita ninyo ngayon. I have the soul, which is the emotion, na siyang makakadama ng sakit, ng sarap, ng kagalakan, ng saya, lahat ng madadama. I have a body, I have a soul, and I have the spirit. Ilan ako? Itong katawang ito na nag-iisa lang sa paningin ninyo. Isa lang. Pero ilan ang komposisyon nito? Hindi lang sa physical aspects, yung spiritual aspects at physical. Di ba ako lang nakikita ninyo mga kapatid? Pero mayroong tatlo na bahagi ng katawang ito. Katawang lupa, may tinatawag na soul in Greek terminology, emosyon, at may espiritu. Saan natin mababasa yun? Doon pa rin sa creation. Okay? So ngayon ang tao, pag namatay, wala na. Ito wala. Hindi na makita. Ang emosyon,
Saan pupunta? Yun ang hindi po 100% na alam natin. Pero may mga referensya ng kasulatan kung saan mapupunta ang tinatawag na soul. But the spirit, meron ding mababasa natin sa kasulatan. Specifically, in-state ito sa Hebrew, sa Book of Hebrew, na sinasabi niya, after the death, the spirit of man going back to the Father. Sino ang papatawan ng judgment sa tawang lupang ito? Yung espiritu ba na galing sa Ama? Hindi. Okay? Ngayon, sabi mo kapatid, iisa lang talaga, ikaw lang yun. Sa pagkatao ko lang yun, ha? Ngayon, in practical approach, mga kapatid, diba, kawangis nga tayo. Ginawa tayo ng Creator, kawangis. Nila. Bakit sasabihin ko nila? Let us. Sabi niya, let us. So may mga kasama niya. Marami na namang argumento niyan kung sino ang kasama niya. Hindi tayo muna lalayo dyan. Hindi muna natin ididig dyan. Mahaba ang talakayan tungkol dyan. Dito muna tayo. Ngayon, di ba? In other words, sa sinabi ng Ama na let us make man in our image after our likeness. Ano tayo? Ano ang ibig sabihin ng pagkagawa niya sa tao? Di ba? Ang tao kawangis niya. Ibig sabihin reflection niya. Reflection niya. Di ba? Di ba ang utos niya to govern, ang tao ang mag-govern sa mundo na ginawa niya. Nilagyan nga niya ng tao dahil para pamahalaan ng tao ang sanlibutan ginawa niya. Ngayon, in summary, ano ngayon ang tao? Ano form of government ng tao? Kung ano-ano ang makikita natin sa pamumuhay ng tao. Pero ang kauna-unahan, ang ating tatalakay o ang ating sasabihin, kung form of government nga ang ating pag-uusapan, nung unang-una, saan nagmumula ang unang government? Sa tao, hindi na sa alahayan. Ano ang unang na-form na government? Hindi na tayo doon sa first creation. Doon na lang kay Adam at saka kay Eve. Ano ang unang pinoform na government? Na na-form na government? Sa kanila ni Adan at Eva. Kalaunan. Silang dalawa na. Ginawa una si Adan, tapos si Eva. May kautusan. Na sila magsasama. Bilang mag-asawa. Diba? So meron ang government doon na na-form between man and woman. Husband and wife. Anong kautusan doon? Diba sabi na kailangan ang lalaki ay humiwalay sa kanyang mga magulang upang makipag-isa sa kanyang asawang babae. At hindi na sila tatawaging dalawa, kundi isa na. Ngayon, mga kapatid, may nakikita na ba kayo sa mga doktrina na pinoform ng tao? Ang unang mag-asawa, si Adan at saka si Eva, sila ang unang nag-form ng government at sila din ang unang nagtatag ng duality at oneness. Paano yun?
present na ang duality at oneness sa katauhan ni Eva at ni Adan. Nakita nyo mga kapatid? Hindi na magiging dalawa sila, kundi magiging isa na. Pero ilan sila? Di ba separated figure? Separated na individual, pero nagiging isa. Hopefully, nasisimplify natin mga kapatid sa gabay ng banal na espiritu ng ating Ama. Ngayon, ang mag-asawa, sila ba'y dalawa? Na may kautusan man? May sinasabi man ang kasulatan na hindi na kayo magiging isa, ay magiging dalawa, kundi isa na kayo? O ngayon? Pero kung titingnan mo, practical physically, dalawa sila. Eva at Adan. Pero sila iisa. Pinag-isa. Dahil sa kautusan ng Creator. Gets nyo mga kapatid? So hindi na pwede na si Eva ang full control, may full control sa kanyang buhay dahil naitali na siya, naipagkaisa na siya sa kanyang asawa. Kaya may mga rules and regulations ang mag-asawa. Merong ginagampanang tungkulin ang asawang lalaki at meron ding ginagampanang tungkulin ang asawang babae. Meron silang division of labor. Ngayon, nagkaanak na sila. Nung nagkaanak na sila, ano ang mangyayari sa pamilya? Ano na naman na ang tawag sa pamilya? Sa orihinal na utos ng Ama. Di ba? May utos na naman. Kapag nagkaanak na ang asawa, ang mag-asawa, meron na namang utos ng Ama. Meron na namang division of labor. Makikita pa rin dito ang Trinity, duality, at oneness. Mga kapatid, bakit? Ano ang utos na naman sa anak? Kailangan yung galangin ang inyong mga magulang dahil may kaakibat itong pangako. Ano ang utos sa pamilya, sa buong pamilya? Kailangang united. Dahil, halimbawa, sa akin mga kapatid, ako mismo, ang tatay ko ay si Chirlito Winis Mercado Sr. Pero nung hindi pa ako pinanganak, wala pang senior sa kanya. Pero nung nag-asawa si Chirlito Winis Mercado kay Narcisa Tavis Chato, nagiging isa na sila. Dalawang personahe pero nagiging isa. There is a union to both party. Ngayon ipinanganak ako dahil dugo ako at laman ng aking mga magulang. Naman ako ang kanilang pagkatao.
Namana ko kung ano sila. Sabi nga ng iba, kahawig ko ang tatay ko. Almost kahawig ko ang tatay ko. Ilong, bibig, figure of the face. But my eyes, kahawig ng nanay ko. Hindi nga. At meron akong mga attitude, character na namana sa nanay ko. At meron din akong karakter na namana sa tatay ko. And I bear the name of my father. Practically, physically. Bakit? Ipinangalan ako. Sinunod ako sa kanyang pangalan. So nagiging junior ako, siya nagiging senior na. Pag may naghanap kay Charlito, sasabihin, sino ba ang hinahanap mong Charlito? Charlito Mercado. Sino ang Charlito Mercado? Nasisimplify ko ba, mga kapatid? Pero hindi ko pwedeng gagawin, ito. Sorry. Kung ano man ang gagawin ko sa buhay ko, ano man ang ipapakita kong karakter sa komunidad, ako lang ba ang mapapahiya? Kung hindi ako gagawa ng mabuti, kung gagawa ako ng kabulustugan, ako lang ba ang mapapahiya? Absolutely na. Unang-una, mapapahiya ang tatay ko. Kaya yun ang sabi ng Misaya. Ang ginagawa ko, ang utos ng Ama. Kaya sabi niya, wag na lang kayong maniwala sa sinasabi ko. Sa ginagawa ko na lang. Hopefully, mga kapatid, medyo napahaba-haba na ito. Hindi pa ako nagbasa ng referensya ng kasulatan na mapagnilay-nilayan natin. Ano ba talaga? Trinity? Duality? Or oneness? Ano ba ang pagkakaintindi natin sa terminology ito? Ano ba ang pagkakaunawa natin sa sinasabi ng kasulatan? By the way, mga kapatid, atin ang napapatunayan, meron na tayong mga napapatunayan na may mga manunuro na pinupos ang kanilang mga tinuturo at may mga claims na sila lang ang totoo, sila lang ang may hawak. Ang dami na nating natutunghayan. Sila ang may hawak ng original scripture from Hebrew. Marami na tayong nakikilala dyan. Unang-una, mga nakilala ko, mga kapatid, na nagsasabing they are in the truth in Christian world. Dahil galing tayo doon. May mga nagkiklaim, sila lang ang nakatutuklas ng katotohanan. Sila lang ang mga nagtuturo ng katotohanan. They are all claiming that they are in the truth. That they are standing in the truth. And they are saying by the truth. Kaya sabi ng Misaya, makikilala niyo ang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Ako, mga kapatid, tayo mga kapatid, hiyang-hiya ako sa ating Bisaya. Hiyang-hiya ako sa ating Ama na gumagawa sa atin kapag nagkiklaim ako na ako lang ang nagsasabi ng katotohanan. Sa video ito, mga kapatid, binabahagi ko lang sa inyo ang nalalaman, pinapaunawa sa atin ng ating may likha through His Spirit. Nasa sa inyo, mga kapatid,
ang pagninilay-nilay. Just think. Kagaya ko. And until now, my prayers is this. Ama, ipakita mo sa akin, ipadama mo sa akin, ipanawa mo sa akin ang buong katotohanan. Dahil alam mo, ikaw lang ang may alam ng buong pagkatao ko, buong puso ko, buong pagkaako. Dahil ikaw lang, Ama, ang nakakaalam ng lahat. At huwag mo akong hahayaan na maanod muli sa kapahamakan. Bagkus, dalhin mo ako at makakapasok ako sa ipinangako mong kaharian na inihanda mo sa mga sumusunod sa inyo. Once again, mga kapatid, be blessed. At ipagpapatuloy natin ito sa susunod na video. Ang tinatalakay natin ito sa ngayon. Sana mga kapatid, pagtiyagaan yung pakinggan ang ating inilalahad na saloobin, pangunawa, pinapaunawa sa atin. Be blessed. Shalom.